Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat ay tayong lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pangalawa rin po, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, Will de Estrada Almeida. Hindi rin po nating malilimutan ang turo at aral ng ating minamahal at ginagalang na si San Pastor Linas Almeida. Sa ating beloved Almeida children, ganon din po sa inyo mga minamahal kong kapatiran. Magandang hapon po. Bago ko po nakilala ang mahal na Panginoong Yesus, masasabi kong isa rin po ang aming pamilya na maituturong mahirap sa aming probinsya sa dako po ng Cagayan Valley. Na kung saan noong araw, napansin ko bakit kaya ganito ang buhay na meron kami, subalit meron naman kaming nakilalang Diyos. Bakit ganun pa rin ang hirap na aming naranasan? Sa probinsya po, ang tangi namin pong kinabubuhay namin ay ang pagsasaka, ngunit wala po kaming sariling lupa. Kahit yung kalabaw na ng panghila sa araro, wala rin po kami nun. Pero may alaga rin po kami sa iba may-ari. Kaya habang kami po ay nagtatrabaho, dahil mulat na po kami sa kahirapang yan, kung minsan mapapaluha ako, sinabi ko sa akin sarili, Diyos ko, kung totoong may Diyos dito, bakit ganito ang buhay namin? Kaya nung araw, mga minamahal, nagpasya ako na pagka-graduate ko ng high school, 1987 po noon, March, magtungo ako sa dako ng Manila. Tama-tama rin po, nandito ako mga June 1987 nung araw. At August 1987 po, tumawag po ang aking pinsan sa akin na magkita kami sa isang lugar. Noong araw po mga minamahal, dalawa lang po ang alam kong lugar dito sa Manila. Hindi sa Cubao, dito sa Quiapo. Ngayon sabi niya, saan tayo magkita? Sabi ko, dito na lang tayo sa Quiapo. Since manggagaling din siya sa Santa Cruz. August po 1987, first time ko po nakadalo dito sa Jesus Miracle Crusade National Ministry. Sa dako po ito. Habang ako'y nakikinig palapit sa banal na gawain ito, napansin ko ang mga kapatiran talagang taimtim na nananalangin. Right. Nakita ko ang bawat isa talagang seryoso makikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Sabi ko, ito na kaya ang tunay na gawain hinahanap ko. Dahil nung araw mga minamahal, hindi ko talaga gustong mabuhay sa hirap ng aming dinaranas. Ngunit sa araw na yan, ako'y lubos na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na nasa sinupupunan pala ako ng aking ina. Isa na akong mapalat at pinili niya. Sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal, ako rin po ay pinalad na nakatapos ng 2 taon lang. At sa aking pagtapos na yan, ang hirap mag-apply. Plano ko rin po kasing maging seaman nung araw. Ang hirap mag-apply sa isang money agency kung wala kang kakilala o walang magbitbit sa'yo. Ngunit salamat sa araw na yan, nakilala ko na itong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi ko, walang magbitbit sa akin, pero ikaw mahal na Panginoon, walang imposible. So hindi nagtagal pa mga minamahal, 1991, totoo ang mahal na Panginoon. Totoo ang ating mahal na pastor. Na ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, walang nakakaalam sa aming probinsya, maliban lang sa aking kapatid. Ako, unang-unang nakaalis ng barko. At salamat sa mahal na Panginoon, nakatapos pa ako ng isang kontrata, walang naging problema. At sa aking pag-uwi, ang sabi ko sa aking sarili, ngayon na nakamit ko na ang tunay na gawain
ang tunay na Diyos. Nakakilala ko na pag-uwi ko sa aming probinsya, mga minamahal. Yung dati na, yung bahay namin na kawayan lang, pinarenovate ko rin po, mga minamahal. Ginawa rin naming semento. At yung ano namin, mga minamahal, dati kami ay nakikiigib lang sa kapitbahay, malayo igiban namin ng araw. Ginawa ko, nagpatayo ako ng sarili naming poso, yung pump well sa tabi ng aming kusina. Yung bahay namin, pinayos namin, kung dati walang maupuan, kawayan lang na may na-repair lang, ginawa ko, mga minamahal. Nagpa-order din po ako sa furniture, naging nara na rin yung maupuan, dining table, mga sala set. Tunay nga po na napakaputi ng mahal na Panginoon. Yes, hallelujah. At sa patuloy kong paglilingkod, mga minamahal, ang pagpapala ay tuloy-tuloy din. Naalala ko po ang preacher ng beloved and honorable pastor. Sabi niya, kahit dito ka lang sa Pilipinas, magtapat ka lang sa lahat ng bagay, pagpapalain ka rin. That's right. Mga minamahal, sa 8 pagbabarko ko na yun, kung dati nakikitira lang po ako dito sa Quezon City, pinagkalooban na rin po ako ng mahal Panginoon ng isang paupahan at isang bahay pa. At sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal, dahil kami nagkaroon lang po ng tindahan din dito sa Manila. Ang sabi ko, sa 10 taon na pagkaroon namin ng tindahan, sabi ko, mahal na Panginoon, kung pwede, nais mo akong ibalik sa pagbabarko. Ngunit hindi po kalooban ng mahal na Panginoon. Iba po ang plano ng mahal na Panginoon. After 10 years po nung araw, 2009, nagtaka ako sa sarili. May tumawag sa aming bahay, may pumunta, Cavite. Yung dati ko palang money agency, nangangailangan ng isang crewing sa aming agency noon. Nagulat ako, pagpunta, sabi sa akin, mag-report ka raw sa opisina. Ako, hindi po ako makapaniwala dahil 10 taon na po ang nakakaraan. At ang alam ko po, mga minamahal, nung araw, yung file ko noon sa kanila ay wala na. Ngunit, ang mahal na Panginoon pala ang naglagay sa akin doon. Sa 13 years po, mga minamahal, mahigit na 13 years ko sa shipping na yan, pinagpala ako ng mahal Panginoon. At muli, itong lang po, February 2023, nagpasyao ako na mag-resign sa company. At muli po, parang tuloy-tuloy po ang paglilingkod ko sa mahal Panginoon. Kami po ay binalik po ako sa tindahan. Ngunit hindi po kalooban ng mahal na Panginoon. Sa pagkaroon ng bigasan, lalong tumataas po, mga minamahal, yung puhunan. Parang unti-unting nawala yung puhunan namin itong taon na ito. Muli, August po, 18, 2023, nanalangin ako sa mahal Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, alam mo na po ang aming mga pangangailangan. Huwag mo po kaming pagkukulangin sa lahat ng bagay. Nais ko muli makabalik. Mga minamahal, ginawa ko, tumawag po ako sa aking kakilala nung araw, ito po nung August po, 18, 2023. Ang sabi ko, baka may bakante dyan sa inyo. Kailangan ko ulit makabalik. So tinanong niya, bakit akala ko po okay na yung business mo? Sabi ko, ang dami pang hindi kayang tustusan pangailangan kung lalo sa financial. Ginawa niyo mga sige, mag-submit ka lang ng resume. Mga minamahal, nung araw na yan, ako po ay on fasting. Pagka-submit ng resume, after 2 hours po, tumawag sa akin yung dati kong kakilala. Ang sabi niya, standby ka within this day, may tatawag sa iyo, taga-HR. Mga minamahal, after 2 hours po, ako in-interview muli. At
itong September 4, nag-umpisa na po ako hanggang sa ngayon muli sa trabahong ito. Tunay nga po na napakadakila, napakabuti ng mahal Panginoon. Masasabi ko mga minamahal na wala akong hinihiling sa mahal na Panginoon, hindi niya pinagkaloob. Ngayon sa aking patuloy sa trabahong ito mga minamahal muli, sabi ko mahal na Panginoon, yung oras ko mahaba rito. Ang gusto ko, bigyan mo muli ako ng isang trabaho na malaya ako magpuri. Dahil dito, sub-sub ako sa trabahong ito. Tuto po, mga minamahal. Dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon. That's right. Hallelujah. Ngayon po, mga minamahal, inaantay ko po yung ibang maling na tumawag sa akin. Dahil ang gusto ko, mga minamahal, ay yung pwede ako magpuri, makadalo ng 3 beses sa ating banal na gawain, yung walang patid na pakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ako po, lalo sa mga baguhan, ako po ay nagsasabi sa inyo, totoo ang Diyos dito. Amen. Kung dati, mga minamahal, walang-wala ko, ngayon pinagpala ko ng mahal Panginoon. Maging itong 2020 lang, yung huling hinihiling namin sa mahal Panginoon na sasakyan na pang family 7-seater, pinagkaloob na rin po ng mahal Panginoon sa amin yan. Mga minamahal, nagkaroon po ng minsan sa sunog dyan po sa banda ng Tatalon. Mayroon kasi kaming bahay dyan. Ngayon, nagulat po ako. Totoong nag-iingat ang mahal na Panginoon sa atin, maging ang ating ari-arian. Totoo, sasakmalin niya ang bagay na maghadlang sa atin. Mga minamahal, nagkaroon ng sunog yan sa bandang Tatalon. Ang alam ko, pati yung buong bahay namin, wala na. Subalit, pagpunta po namin dyan, yung kabilang side, sunog from ground floor hanggang rooftop. Sa harap namin na 3rd floor, ganon din po. Sa tabi namin po, ganon din po. Subalit ang aming bahay, yung 1st hanggang 3rd floor kasi yun po ang pinapaupa ko. At yung 4th floor po, yung kapatid ko po na caretaker na lumiban, hindi na po nagpatuloy dito. Yun lang po nasunog. Ngunit yung sa amin mga minamahal, kinek ko po maging yung mga wiring. Gumagana po mga minamahal. Pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Naranasan ko rin po mga minamahal ang sumimplang sa motor. Mga 60 kilometers per hour yung takbo ko. May aso na biglang tumawid sa akin. Akala ko malayo pa naman, biglang nakipaghalutan yung isa. Ngayon, sa isang idlap lang po, talagang ako ay nadisgrasya. Naramdaman ko ang aking sarili, gumuhit itong right shoulder ko sa kalsada. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Seconds lang po yun. Dalawa yung sumunod sa akin, sinundan ako. Ang sabi, Brad, ano bang nangyari sa'yo? Asan na sa'yo nabali? Ngunit, tiningnan ko po tinanggal ko po yung jacket. Gas-gas lang po. Napakaputi ng mahal pa niyo. Iningatan ako. Subalit yung headlight ng motor, yung right side na salamin, basag po. Yung center stand ng motor, baluktot. Ngayon sa akin, mga minamahal, wala akong sugat. Napakabuti ng mahal Panginoon. Right, hallelujah. Ganoon po, minsan, isang beses na naman po, sa motor na naman po, year 2000 yun. Ako po ay nagbe-break-in ng motor nung araw. Nagaling po ako ng Montalban, pabalik na po ako sa Quezon City. Ayun na naman, ganoon naman po nangyari. Nakita ko sa likod po kasi, yung malalaking sasakyan at
Grabe yung alikabok na dinudulot dun sa likod. Ang ginawa ko po mga minamahal, lalo kong binirit yung motor. Pagka ano ko mga minamahal, pagdating sa kurbada paakyat, sumimplang muli ako. Tama-tama doon sa kalsada na yun, nandun yung mga MMDA. Pinalibutan po ako. Ganun na naman po nangyari. Muli, iningatan ako ng mahal na Panginoon. So hanggang dito na lang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat ay tayong lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Oh, glory to God.